morning sa mga tigsubaybay sa Itanong Mo kay Chito. Biyata karon dinhi sa The Royal Mandaya Hotel. Kung gusto mo mag-celebrate sa kadayawan, ari mo diri sa The Royal Mandaya Hotel anaa sa Ponciano Street Corner, Palma Hill Street. Ika-5 edisyon namo ni karon sa among program nga Itanong Mo kay Chito Gabino. Ang among mahimo karon mga magpahayag sa iyang mga nahibalan sa politiko, so explain niya karon dinhi sa atua o kamong mga naminaw kung naamoy mapangutana ang ipangutana, pangutanan lang mo. Ang cell number nga inyo pangutana 0917-701-7010 kung gusto mo mangutana sa kang Chito Gabino. Okay, good morning Sir Chito, ikaw ang panahon naman ngayon. Ano ka, magsalita ka na para maumpisa na natin. Good morning din sa iyo. Kumasa, lalo na sa ating mga listeners. Since yung impeachment trial ni Vice President Sara, ang binabantayan lahat ng karamihang Pilipino, siguro let me just give my comment briefly on this. Ang akin lang mababanggit is beware of the power of public opinion, especially when leaders of our various Christian churches are involved in this happenings. So, mabigat yan sa mga kung may mga action man kayong gagawin, pro or against Sara Duterte, ang ating mga taga Davao, pro Duterte, yan, mag-ingat tayo sa power of public opinion. And since this impeachment trial has a major implication sa 2028 election, presidential election, siguro may kasabihan na know your enemies, 1,000 battles, 1,000 victory. Tignan natin ngayon kung anong mangyayari sa tingin ko sa 2028 election. I think that the election will be a three-corner fight. Three-corner fight. Number one dyan na partidong involved, of course, yung PDP Laban Party, which will field, I suppose, the tandem of VP Sara or Mayor Baste Duterte as President. And for Vice President, I think malakas dyan ay si Senator Robin Padilla. Now, pangalawa, yun namang Federal Party of the Philippines na known as the Administration Party, it will be a tandem, I think, of Senator Rapi Tulfo and Governor Vilma Santos Recto or vice versa. Ang pinakamabigat na tandem din sa tingin ko din ay yung Liberal Party tandem, which I think will be headed by former Vice President and now Mayor ng Naga City, Leni Robredo as President and Senator Bam Aquino as Vice President. Kung hindi man matutuloy si Leni Robredo, palagay ko si Bam Aquino will be their presidential threat and si Senator Lisa Hontiveros ang kanyang VC. Ang isang mabigat na ace
kumbaga sa baraha. Yung ace nitong grupo na ito ay yung pagbalik sa Pilipinas nung very popular Chris Aquino. Chris Aquino. Pag bumalik yun at nagkampanya kay Bam Aquino, na pinsan yata niya yun, mukhang may kabigatan na kalaban din yan. So yan ang mga kuro-kuro ko sa darating na 2028 Election. 28 election. Now, ano ang masasabi mo rito? Ako malayo pa yan. Pero hindi ko sigurado pa kung sino talaga yung mga taong kasi sa pananaw mo pa lang man yan. Oh, So ako, nag-observe pa rin ako kung ano talaga kahinanatnan sa darating na national election sa 2028. So wala pa akong ma-explain kasi ako, nag-observe pa lang ako bilang mamamayan. Kasi hindi mo natin pwedeng, hindi mo natin pwedeng ito na i-ano natin. So ako nakiramdam muna kung ano talaga sa darating. Kasi siyempre kung tao tayo ng bansa. So kung sinong manalo, kung natalo tayo sa pag-iisip natin, kung nanalo sa isip pa lang natin yon. Hindi pa actual yung na election. Hintayin natin kung malapit na ang 2020 election, baka doon ko pa malaman kung ano talagang magiging katayuan ko sa eleksyon. Kung sino talaga yung nararapat na maupo o ang hindi makaupo. Yun. kaya importante kayo sa ating mga voters. Na mag-isip. Pag-aral-aral nila yun yung nga. mga taong nabanggit ko. Yung nabanggit mo. Pagkat malamang nandiyan na sa kanila ang isang magiging future president and vice president ng ating bansa. Sino sa tingin nyo na makakabuti sa bayan? Kaya yung plus minus, may kanya-kanyang partido tayo. Yan ang isang bagay na importante pag-isipan. Pag-isipan natin ng husto kung talaga siya ba talaga o sino ba talaga. Yun ang ano natin. Then sa ano naman natin topic Pumunta naman tayo dun sa isang major topic natin. sa SONA. Yung SONA ni Marcos. Kung nakakinig kayo o hindi. Ako, ma-interested na ako mag-yan ang SONA ni Marcos. And ang komentaryo ko rito ay as usual lang, mga come and go lang. Kaya meron man siya mga nabanggit na mga project, mga magagandang project dito sa Manila Times nga, Manila Bulletin. Meron ako na itong tungkol sa SONA. Yung isang magandang nasabi niya is, I am not the president of my family. Yun sabi niya. Dahil yan, sabi niya. Yun sabi niya. Totoo ito, hindi. No. That remains to be seen. Nabanggit niya ito kasi ang tingin ng is dahil kamag-anak niya yung former Speaker. Romualdez. Na Martin Romualdez na medyo naiipit ngayon Oo. sa mga scandals, corruption scandal, parang sinasabi na, kung sila ay guilty, di kasuhan. Oo. At kung found ng korte na guilty, di ikulong. Yun naman. Kung. Yun sabi niya. Yun. Pero alam mo naman ang politika ng Pilipinas, medyo napakaraming Mga pakulo. tulo. Oo. Pero sa nakita ko ngayon, architect, para wala mang nakulong sa mga binanggit ni PBBM. Ang halos nakulong ngayon lahat, ang mga kabila, sila Marcoleta, sino-sino pa yung mga nakulong. Walang nakulong sa mga party niya. Kahit na yung mga involved sa, yung tawag mo, yung flood control. Wala man. Sinasabi nila, tinitibayan nila yung mga pag-aaral nila ng mga kaso para pag-file nila, Sigurado. medyo malamang
conviction. Pero hindi na natin alam dahil Sa kanilang hawak nila eh. Tomas, Ah, ang isang pinakamalungkot sa ating bansa is klaseng pamulitika natin. mahirap. Kaya sabi nga ni former Archbishop Oscar Vicus, politics in the Philippines as it is practiced is very harmful to the Filipino people and nation. Yan ang isang talagang mabigat na problema ng Pilipinas. Ang ating klaseng pamulitika ay talagang nakakasama sa tao at sa ating nasyon. Ako, nag-agree. Dahil matagal ko nang binabang na involved din ako sa mga matagal ko na talagang ang pinakamalaking issue talaga is tatlo. Korupsyon, korupsyon, korupsyon. Tatlong korupsyon. Panay korupsyon mga lahat na yun. Yan ang pinakamabigat na Wala. hindi tayo umuunlad na bansa sapagkat yun nga, Puro puro korupsyon. lahat ng nai-involve sa korupsyon ng ating mga political leaders. Ewan ko, Maraming ano- political leaders. Meron man din ilan-ilan na matitino, pero ang karamihan talaga puro sariling pinag-iisipan nila kung paano silang magkakakwata imbis na kung ano ang kabutihan na maidudulot nila sa bansa. Yan ang isang pinakamalungkot na istorya ng Pilipinas. Kawawa ang taong bayan. Kawawa talaga. Naghirap lahat. Mga bilihin. Yan. Wala. Yun naman mga tumataas na presyo na yan, kasama na yan sa ekonomiya ng buong mundo. Mundo. Pagkalalo na yun, nang nagka-problema sa oil, talagang lahat yan maapektaran. Ang mga, Pero bakit sinasabi nila, architect, na tayo ay na problema sa krudo? Marami mga krudo raw. Sa naparinggan ko, may mga krudo na. Tunila sila, barko-barko nga rin pondo. Tapos naghanap sila ng sinong bibili ng krudo kasi may mga krudo na ka-standby. Pero ang problema, dito, kung may magkumpra man ng oil sa kanila, ng crude, walang tawag nun. Ano yung tawag nun yung ano nila? Yung parang punduhanan ng walang dipo. Kasi sabi ko, kung mayroon kayong mga ganun, wala rin dipo dito. Kasi kung may dipo man dito, puros may mga suki na sila, may mga kontrata na like Shell, Caltex, meron rin silang na tig-deliver nila, supplier. So marami sir, nabalita, gawain pa nga sana ako ng ahente ng isang kumpanya ng pero wala akong magawa. Sabi ko, hindi ako marunong yan. Kasi lahat ng mga dito, mga dealer, mga gasoline station, may mga yan sila, may mga contact na supplier. Hindi mo pwedeng singitan yan. Kaya talagang napaka-problematic yung ating problema sa energy. Yan ang isang sa madaling, pero kung titignan mo naman, meron man tayo sa paligid natin, may mga nasa ilalim ng lupang langis man at natural gas na mga matatap natin. Pero ang problema natin is di man suportahan ng gobyerno. Hindi natin wala tayong kakayahan na gawin yan. Dahil kulang tayo sa lahat. Ang iniintay ay importante talaga sa atin na meron tayong mayaman na bansang kakapitan na magkaroon tayo ng partnership na i-explore at itap yung ating natural resources na yan. Ang problema is wala nang nangyayari yun. Dalawa man lang kakaibigan niyo isa Amerika o China. Pero maski sa bagay na yan, nagkakaroon pa rin ng conflict tayo ng pagbalabalanse kung sino bang pipili. Amerika ba ng party natin o China? Maski ang mga katawan natin, divided din sa bagay na yan.
Mm. So, yan ang hindi tayo nagkakaisa sa So, yan ang Yan problema, isang problema. tungkol sa problema. At pag may problema ng crudo, marami mang crudo sa market, Mm. pero mahal na. Mahal na. Hindi na katulad kung yung straight Orbus na sinasabi nila Oo. na libre yung crudo sa Iran. Marami kasing crudo ang Iran eh. Mm. At pag pinakawalan nila yung pag nakabenta sila ng crudo ng Iran sa mga iba-ibang bansa, mas mamumura-mura ang crudo. Pero nagkagyera ng Iran at Amerika, talagang Napamahal. wala nang mangyari. Pag tumaas ang presyo ng crudo, lahat ng bagay talaga sa bansa natin, tataas lahat ng Pero presyo. nakakagulat kasi ang ginagawa nila, nag-increase to 2 weeks ago ng 10 pesos, nag-roll back ng 4 pesos, so tuwang-tuwa na. Pero tuwing tataas, mas mataas ang increase kaysa i-roll back. Kamukha last 2 weeks ago, nagtaas ng 10 pesos, nag-roll back na, pero 4 pesos lang. So, tapos ulit naman, magtaas na naman, another 10 pesos, pag nag-roll back, another 2 pesos lang. Parang niloloko lang tayo ba? Sa tingin ko parang, Talagang tama ka rin dyan. Talagang yung mga negosyante na talaga marami dyan ang talagang lolokohin tayo. Prepare ka na lang. kaya nga sa tingin ko ngayon, Sabi kaya nga nga, nila, dalawa lang ang tao sa mundo. Isang Manloloko manloloko, at ang naloko. So, kailangan huwag kang magpaloko. Oo, yun nga. Pero wala kang magawa. Wala ka rin magagawa. Pag sinabi sa gasoline station, ito yung letter namin, 100 pesos, wala kang magawa. Merong mga abusado talagang wala. Talagang Pero wala na. kakagat ka na lang. Oo. Kung baga sila, kakagat ka na lang sa pagkain niya. Mm-hmm. Yun ang ngayon. So, Balikan na natin yung may panahon pa ba tayo? may oras pa. Sabihin mo lang sa akin kung medyo malapit. Balikan na natin naman yung sona ni hanggang ngayon pa rin, hindi pa rin systematic yung pag-deliver ng sona. Mm-hmm. Alam mo, Tomas, sa aking pagbabasa, dapat may guidelines pag nagbigay ka ng sona. Mm-hmm. May guidelines ba? At sa aking pagbabasa, the real state of the nation is determined by 4 major factors. Nakuha mo yun? Mm-hmm. Kaya pag magbigay ka ng sona, sana, May guidelines gamitin mo yung guidelines na yan. Ano ba yung apat na guidelines. na guidelines para malaman mo kung anong real state of the nation? Hindi lang yung magbibigay ka ng state of the nation address, pero kung hindi naman yan ang totoo, ganyan ang nangyayari lang sa atin. Oo. Wala talagang katotohanan lahat ang nangyayaring sona. Kaya sa susunod na sona sana, mapag-aralan ni Presidente Marcos, ipalo niya yung apat na guidelines niya. Yun ang dapat. Yeah. Yun ang guidelines niya nga. Yan ang sasabihin ko ngayon sa inyo kung ano yung guidelines na yan pag magbibigay ka ng state of the nation. Ang unang-unang guidelines ay ano bang klaseng gobyerno meron tayo ngayon? What kind of government do we have now? Yan ang dapat sagutin ng bawat politician. Pangalawa, Umpisahan ni Presidente Marcos, sabayan ni Sara at ng mga senador, ano bang klaseng pang-gobyerno meron tayo. gobyerno? Hindi, ano bang klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Pangalawa, anong klaseng sistema ng ating politika?
So sabihin mo ngayon, ano bang sistema ng ating pamumulitika Pamumulitika ngayon? dito. Oo. Sa ngayon, talagang nakakasama Mm. sa Sa mamamayan. tao at sa mga bayan. Mm. Very harmful. Mm. Pangatlo, ano ba ang sistema ng ating ekonomiya ngayon? Mm. Ang ekonomiya natin, sa madaling salita, kung akin ano, kung sinong mayaman, Yayaman. siya ang yumayaman. Yung mahirap, At yung mahirap, lulubog. nananatili na mahirap. Palubog. O dumadami pa sila. Yun ang klaseng ekonomiya Kung ngayon meron tayo. May. Pang-apat, Sino yumayaman, yayaman. siya ang yumayaman. At kung sinong mahirap, sila ang nananatiling mahirap. Yan ang klaseng ekonomiya meron tayo ngayon. At ang pang-apat, yung anong klaseng values meron ang tao natin. Kung tutuusin mo, yung corruption na yan is a reflection ng masamang values ng mga Pilipino. Kung ang issue sa atin ngayon, corruption, ibig sabihin, yung mga values ng Pilipinong, lalo na yung mga politician natin, palpak na palpak. Mm. So, kung tignan mo lahat yung apat na factors na yan ng tunay na sitwasyon ng Pilipinas, palpak na palpak tayo. Kaya napag-iiwanan tayo. Ng ibang bansa. Nung araw, nung bata-bata pa ako, the Philippines is next to Japan, development-wise. Mm. Second tayo sa Japan. Ngayon, Ngayon, second pa rin tayo, pero sa huli. pero sa huli. Sa ubos. Sa pinakamababa. Parang Pangalawa ang tayo. Sa ilalim yata natin, yung Nepal na lang yata. Cambodia. Cambodia. Marami lang Wala. Naunahan na tayo ng Taiwan, ng Thailand, naunahan na tayo ng Malaysia, Wala na. naunahan na tayo ng Indonesia, dito sa Asia lang. Kulelat na kulelat. Mm. Yan ang sitwasyon ng ating bansa. At yan ang dapat pinag-uusapan ng presidente sa kanyang SONA. Mm-mm. Yung apat na yan. Yan na pa. So, ibig sabihin, kung mag-sauna ka, nakaprepare yung apat na bagay na i-prepare mo para yun ang ipagsasabi mo. Buti. Yun Kung ang- wala ka nun, Para palpak. meron nga akong sinulat yan ng araw eh. Hmm. Ayan, yung persona sana ni Marcos eh. Pero hindi man din nakarating sa kanya. Ito. Yan ang ating The real state real of our nation. Nakalagay na ganyan. Kung anong klaseng bansa tayo, anong klaseng politika natin, anong klaseng ekonomiya natin, at anong klaseng values ng ating Na meron tayo. meron tayo. At lahat yan, sa area na yan, puro palpa tayo yung Pilipino. So, yan ang napakalungkot ngayon ng sitwasyon ng ating Bansa. Yan ang nangyayari ngayon. yan ang tunay na Na, nangyayari sa ating bansa. So, palpak tayo. palpak. So, We are second to the last. Noon tayo second sa una. Ngayon, second pa rin tayo, pero sa last na. huli. O sa huli na. Kaya, So, yan ang pag-isipan natin lahat ngayon sa bagay na kung yan. paano. Paano? Pero Bakit sa nga ito? sa tingin mo kaya, architect, itong panahon natin ngayon, kasi siyempre, matatanda na tayo. May puruhan pa kayang aasenso tayo. May tendency pa bang may Ang problema nga natin kasi hindi alam ito ng mga Namumuno. politician natin yung mga namumuno. Yung namumuno siguro sa karamihan sa kanila,
Yan lang ngayon lang nila maririnig yan eh. At ganun din sa ating mga tao. Hindi rin, dapat din yung ating mga tao, nag-aaral-aral, malalaman niya. Pero ang unang-unang aral, yung ating mga leaders. Sa ngayon, ikaw, makikita ng sanay. Madami ka ng mga politician na nakakausap. Oo nga, pero May nadinig ka bang nagbanggit ng ganyan? parang wala. Wala akong marinig na may binabanggit silang yung sa kabutihan ng mamamayan. Yun nga. Mga kaibigan ko sa ko, pero pagdating sa mga ganon, parang wala kaming napag-usapan. Wala silang maisabi na ganon, ganito, gawin ko, wala. Iba ang mapag-usapan namin kung halimbawa man mayroon. May mga, Yun nga yung hindi na pag-uusapan sapagkat hindi alam. Oh. Kaya nila yun. ang sabi nga nung ni yung isang Alex Lacson, karamihan ng politician natin, puro self-serving. Ang inuuna nila yung sarili. pang sarili. At pangalawa, ganun pa rin. Sarili. Walang halos. Makita mo rin sa diskusyon na walang yung mga senador natin na nagdidiskusyon na Wala. yun. Parang wala mang nasa loob nila kung anong Ang, makakabuti sa ang bayan. lahat ngayon gumastos ng milyones. Ang topic ay nasa impeachment. Ilang milyon gagastusin bawat hearing. So ilang days na, 15-16 days na. Kaya, Anong nangyari? No? Dinil So pa- gumagastos ang taong bayan sa wala namang kabuluhang pinaglaban nilang impeachment. Wala naman. Panay man palpak. Gumastos. Di ba? titignan natin nga kung ano yung ano na yan. May kanya-kanyang kuro-kuro dyan. Nga. Mga pro Duterte, against Duterte, neutral, etc. So, yan ang may kaguluhan na pasa sa madaling salita. Lalo na ngayon, tignan mo yung klase ng senador, mga senate natin ngayon, mga senador. Wala kang kung ano Wala. sabi na wala kang Wala, mabanggit na wala kang parang makuhang ano na para sa kabutihan ng bansa. wala kang makuhang kabutihan sa kanila. Kanya-kanyang Kanya-kanyang pahabaan ng ihi. Kaya nga, Yun, wala. Kaya nga, hindi na ako nakikinig sa radyo. Hindi ko na, wala na. Ayaw ko na. Wala kang makuha eh. Ano yung, pahirap man. Pakinggan mo, mainis ka lang. Di ba? yan ang ating siguro, yung mga nabanggit natin ngayon, kung meron mga nakarinig dyan, pag-aralan ninyo, at ulit-ulitin din ninyo, sabihin ninyo sa kapitbahay nyo, sa mga ano, na ang Pilipinas Ngayon, ngayon ay number 2 pa rin. Pero sa huli. Oo. Noong araw, number 2 tayo Sana, next to Japan sa development. ngayon, Ngayon, tamimi na tayo. meme na tayo sa number last sa development na pag-iiwanan na tayo at patuloy pa rin bumabaksak ang ating ekonomiya at mga pang-gobyerno. Wala na. So, malamang siguro, ang tatalakayin natin by next meeting natin, yung apat na yun. I-elaborate mo yung anong Dagdagan pa apat natin yun. siguro yan. Oo. Isa-isahin Oo, natin. isa-isahin mo. Ano bang klaseng meron tayong gobyerno ngayon? Oh, yan. Ano Pangalawa. bang klaseng meron tayong political system ngayon? Ano Pangatlo. bang klaseng meron tayong economic system ngayon? Yun At ang ang huli, ano bang klaseng mga mindset and behavior ng ating katauhan? yun ang next tatalakayin natin by At next. banggitin na rin natin kung gusto nating ma-improve ang ating bansa, dalawang bagay lang ang napaka-importante. Meron kasabihan ito, pagdaan mo ito, Tomas, at ulit-ulitin mo. Meron akong nabasa noong araw at yun ang aking sinusundan. Sa i-Englishin ko muna. To effectively change a nation,
change first the mindset and behavior of the people. Nakita mo? Kung may problema tayo sa ating bansa ngayon at sa mga sistema ng mga ekonomiya at ano, pero ang solusyon dyan problema natin sa tao. Yung ating mga mindset and behavior mukhang kailangan Baguhin. na baguhin at itama sa kabutihan. Ako, I believe din sa ganun. Uulitin ko, to effectively change ang ating bansa, change first the mindset and behavior of the Filipino people. Kahit yung programa na dahil sa kuwang napakagandang isinusulong ay ang tawag ay Be a New Filipino. Amen. Kailangan talaga unahin natin muna ang pagbabago ng ating Bansa. kaisipan at ugali. So, siguro naman, maraming salamat po at sana mapag-aralan din ninyo ito. At kung may mga tanong kayo later o isulat nyo lang at ihatid nyo sa aming program. At dito nagtapos ang ating ikalimang segment ng ating programang Itanong Mo kay Chito Gabino. Nandito kami ngayon sa The Royal Mandaya Hotel. Kung gusto nyong mag-join dito sa Kadayawan Festival, dito tayo sa The Royal Mandaya Hotel. Dito tayo mag happy sa The Royal Mandaya Hotel. Okay, tapos na. Okay. So, dito natapos na ang program. Sir Chito, message mo. Itanong mo kay Chito by next meeting namin pang 6, yung i-prepare namin na 4 na dapat baguhin. Yun ang i-explain ni Sir Chito Gabino. Okay, message mo, sir. Ayun lang ang ating Meron ka na. at Sa mic ka. Tapos meron lang pag-aralan po natin itong mga bagay na ito sapagkat masyado na tayong napag-iiwanan ng ibang bansa. Lalo na ng mga bansa ito sa Asia na nung araw ay nauunahan natin sa development. ngayon. Ngayon, Nasa huli na tayo. nahulat na tayo sa development. Pag hindi po natin maayos ito, lalong patuloy ang dadalhin problema ng ating bansa.